Kumusta mga kasaliksik? Muling nagaganap ang tensyon sa pagitan ng mga makapangyarihang bansa. Sa desisyon ni Pangulong Joe Biden na pahintulutan ang Kiev na gumamit ng long-range missiles laban sa Russia, tila nagkaroon ng malaking paggalaw mula sa Moscow. 2 araw matapos ang naturang desisyon, nilagdaan ni Pangulong Vladimir Putin ang isang bagong doktrina ukol sa paggamit ng mga armas nukleyar. Ang patakarang ito ay nagpapababa sa pamantayan para sa deployment ng ikalawang pinakamalaking arsenal ng nukleyar sa buong mundo at isinasaad pa na maaaring gumamit ng nukleyar bilang tugon kahit sa mga karaniwang missile. Basta't sinuportahan ito ng mga bansang may kapasidad ng nukleyar. Noong Nobyembre 21, nagpamalas ng kapangyarihan ng Russia sa pamamagitan ng pagpapaputok ng hypersonic ballistic missile na tinatawag na Oreshnik sa Dnipro, ika-4 na pinakamalaking lungsod sa Ukraine. Sa parehong araw, nagbigay si Putin ng matapang na talumpati. Binibigyang diin na anumang banta sa Russia ay may katumbas na mapanirang ganting hakbang. Bagamat palaging binabandera ng Russia ang kanilang banta mula pa noong 2022, nang sakupin nila ang Ukraine, malinaw ang katotohanan. Alam ni Putin na ang paggamit ng armas nukleyar ay maaaring humantong sa ganap na pagkawasak ng Russia mismo. Sa papel, tila kapantay ng Russia ang Estados Unidos sa dami ng armas nukleyar. Meron itong tinatayang 5,580 warheads. Kaunti lamang ang diferensya sa 5,748 warheads ng Amerika. Ngunit ang dami ng armas ay hindi ang tanging sukatan ng lakas. Ang digmaan sa Ukraine ay nagpakita ng mga kahinaan sa militar ng Russia. Sa kabila ng laki nito, nahaharap ito sa mga problema tulad ng luma at di effisyenteng kagamitan, pati na rin ang mahinang logistic. Ang parehong issue ay makikita rin sa arsenal ng nukleyar ng Russia. Marami sa kanilang armas ay mga lumang modelo mula pa noong panahon ng Soviet Union. At ayon sa Federation of American Scientists, mahigit 1,200 sa mga ito ay retired na at naghihintay na lamang ng dismantling. Bukod dito, ang infrastruktura ng Russia para sa kanilang mga nukleyar ay lumala rin dahil sa kakulangan sa modernong maintenance. Ang korupsyon ang ugat ng karamihan ng problemang ito. Maraming pondo na para sana sa modernisasyon ng militar ang napupunta sa mga bulsa ng iilang opisyal. Dahilan kung bakit nalagay sa alanganin ang kanilang nuclear program. Maging noong panahon ng Soviet Union, sinasabing pinalalaki ng Russia ang kanilang kakayahan sa nuclear upang takutin ang Amerika at pilitin itong gumastos ng malaki sa countermeasures. Sa mga parada ng Soviet, ilang missiles ang di umano'y mga empty shells lamang para magmukhang makapangyarihan. Ang ganitong diskarte ay maaaring bahagi pa rin ng estratehiya ng Russia ngayon. Isa sa mga indikasyon ng kahinaan ng arsenal ng Russia ay ang kakulangan sa tritium, isang radioactive isotope na kritikal sa mga armas nukleyar. Ang tritium ay kailangang palitan kada 5 hanggang 10 taon. Ngunit dahil sa matinding korupsyon at mataas na halaga nito, malamang ay hindi ito nagagawa ng maayos. Ang tanging paraan upang matiyak ang kondisyon ng mga armas ay sa pamamagitan ng testing. Ngunit huling nag-test ang Russia ng nukleyar mahigit 30 years na ang nakalipas. Noong 2021, gumastos ang Amerika ng halos $50 billion para sa maintenance ng kanilang nuclear arsenal. Ang Russia, samantala, ay gumastos ng $65 billion para sa buong puwersa militar nito mula sa hukbo, hukbong dagat at hukbong himpapawid hanggang sa logistics at research. Malinaw na mas malaki ang pondo ng Amerika pagdating sa nukleyar na armas kumpara sa kabuuang budget ng Russia. Sa kabila ng malalaking pahayag at banta ni Putin, lumalabas na ang arsenal ng Russia ay mas maraming ingay kaysa sa totoong lakas.
Ang kanilang mga nukleyar ay maaaring hindi kasing bisa ng kanilang ipinapakita at ang kasalukuyang kondisyon ng kanilang militar at ekonomiya ay nagpapakita ng isang bansang nalulunod sa sariling propaganda at korupsyon. Kahit isama ang mas bagong datos, kitang-kita pa rin ang malaking agwat sa pagitan ng kakayahan ng Estados Unidos at Russia pagdating sa nuclear arsenal. Ang Estados Unidos ay naglaan ng $850 billion na budget para sa depensa sa fiscal year 2025, kung saan $69 billion ang nakalaan para sa operasyon, pagpapanatili at modernisasyon ng mga armas nukleyar. Mas mataas ito ng 22% kumpara sa budget noong 2024. Sa kabilang banda, nagplano ang Russia ng pinakamalaking defense budget nito para sa 2025 na tinatayang magiging katumbas ng 1/3 ng kabuuang pondo ng gobyerno nito. Ngunit, kahit ang kabuuang ekonomiya ng Russia ay nakatutok na sa digmaan, ang kanilang defense budget ay tinatayang aabot lamang sa $126 billion. Malayo sa inilaan ng Estados Unidos. Ang budget ng Russia ay hindi eksklusibo para sa nukleyar. Karamihan dito ay mapupunta sa muling pagbuo ng kanilang puwersa militar na matindi ang pinsala dulot ng digmaan sa Ukraine. Sa kabila ng pagtaas ng pondo, inaasahang kakaunti lamang ang mailalaan para sa maintenance at modernisasyon ng kanilang arsenal ng nukleyar. Dahil dito, kahit tila magkapareho ang bilang ng warheads ng US at Russia, malaki ang pagkakaiba sa kalidad at operational capability ng mga ito. Habang ang Estados Unidos ay patuloy na gumagastos ng bilyon-bilyon upang mapanatili ang modernisasyon ng kanilang arsenal, ang Russia ay hirap na mapanatili ang ilusyon ng parity. Marami sa kanilang warheads ay lipas na at maaaring hindi magamit sa aktwal na labanan. Ang tunay na kakayahan ng Russia ay mas mababa kaysa sa sinasabi ng kanilang datos. Ang takot sa nuclear capability ng Russia ay nag-ugat sa mga ambisyon ng dating Soviet Union. Sa panahon ng Cold War, ang Novaya Zemlya Archipelago sa Arctic Ocean ang naging entablado ng higit sa 200 nuclear tests ng Soviet Union, kung saan ang kabuuang enerhiya ay katumbas ng 265 megatons ng TNT. Malayo sa 2 hanggang 5 megatons ng lahat ng bombang ginamit noong ikalawang digmaang pandaigdig. Isa sa mga pinakakilalang pagsabog dito ay ang Tsar Bomba noong October 30, 1961. May kapasidad na 50 megatons. Ito ang pinakamalaki at pinakamakapangyarihang nuclear bomb na kailanman ay sumabog. Kung ang Tsar Bomba ay sumabog sa isang lugar tulad ng Washington, D.C., maaaring pumatay ito ng mahigit 2 milyon na tao. Ang orihinal na disenyo nito ay para sa 100 megatons. Ngunit binawasan ng kalahati upang maiwasan ng sobrang fallout na maaaring magdulot ng sakunang pangkalikasan. Ang laki at bigat nito na umabot sa 27 tons at 26 feet ang haba ay nangangailangan ng espesyal na bomber upang dalhin ito. Sa makabagong panahon, ang ganoong bomber ay madaling targetin at pabagsakin bago pa man ito makarating sa airspace ng kalaban. Ang Tsar Bomba, sa kabila ng taglay nitong lakas, ay higit pa sa simbolo kaysa sa praktikal na sandata. Ang malaking sukat nito at ang mga panganib sa transportasyon at fallout ay nagpapakita na ang kapangyarihang nukleyar ng Russia, tulad ng kasalukuyan nitong arsenal, ay higit na nakabatay sa propaganda kaysa sa aktwal na kakayahan. Ang pag-asa sa mga makalumang sandata at kawalan ng sapat na modernisasyon ay nagpapakita ng pagbagsak ng kanilang kakayahang militar mula sa panahon ng Soviet Union hanggang sa kasalukuyan. Sa kabuuan,
ang pinaka-powerful na sandatang nuklear ng Russia, ay mas nagdudulot ng panganib sa sarili nitong bansa kaysa sa mga kalaban nito. Ang kasaysayan ng Russia ay puno ng mga insidenteng nagdudulot ng pinsala sa sarili nitong mga pasilidad at tao kaysa sa mga dayuhang kaaway. Noong Setyembre 2024, ang Intercontinental Ballistic Missile ng Russia, na kilala bilang Satan II, ay nagkaroon ng matinding pagkabigo sa test launch na nagresulta sa isang crater na may lapad na 200 feet. Ang ganitong mga aksidente ay hindi bago sa Russia. Sa panahon ng Soviet Union, nagkaroon na ng serye ng mga insidente na naglantad ng panganib sa kanilang nuclear arsenal. Isa sa mga kilalang insidente ay naganap noong October 3, 1986, kung saan sumabog ang isang ballistic missile-equipped submarine ng Soviet. Ang insidenteng ito ay nagresulta sa pagkamatay ng 5 tripulante at pagkalubog ng submarine sa lalim na 18,000 feet. Ang ganitong mga aksidente ay nagpapakita ng panganib ng mismong mga sandatang ito sa mga operator at mamamayan ng bansa. Noong Cuban Missile Crisis ng 1962, muntik nang magresulta sa nuclear war ang isang maling desisyon ng kapitan ng isang Soviet submarine. Kung hindi dahil sa mabilis na pag-iisip ng isang opisyal, maaaring nalubog ang mundo sa digmaang nuklear. Isa pang malapitang insidente ang naganap noong 1983 nang maling iulat ng isang Soviet satellite ang paglulunsad ng 5 Minuteman missiles ng US. Ang desisyon ni Lieutenant Colonel Stanislav Petrov na ituring ito bilang false alarm ang posibleng nagligtas sa mundo mula sa malaking sakuna. Ngunit sa kasalukuyan, ang natitirang liderato ng militar ng Russia ay hindi kilala sa pagiging maingat o mapagkakatiwalaan. Malaki ang posibilidad na ang isang simpleng pagkakamali o maling alarma ay maaaring magbunga ng sakuna. Wala rin talagang kasiguraduhan ang Russia sa bisa ng kanilang nuclear arsenal. Bagamat nagpatuloy sila sa maliliit na eksperimento gamit ang nuclear material, hindi ito kasing husay ng malalaking testing noong panahon ng Soviet Union. Ang modernong Russia ay nakatuon lamang sa pagpapanatili ng mga lumang sistema, imbis na mag-advance sa bagong teknolohiya. Dahil dito, unti-unting nagiging mas reliant ang Russia sa mas maliliit na tactical nuclear weapons. Ang pagkakaroon ng isang balanseng nuclear arsenal na may advanced bombers at intercontinental missiles ay tila pangarap na lamang. Ang focus ng Russia ay nasa mga panandaliang benepisyo militar sa halip na sa pangmatagalang kapangyarihan. Sa panahon ng Cold War, ang mga leader ng Soviet ay ipinagmamalaki ang kanilang nuclear arsenal bilang simbolo ng kapangyarihan sa pandaigdigang entablado. Ngayon, ang mga leader ng Russia ay tila nagbabago ng tono. Mas ginagamit ang mga banta ng nuklear bilang depensa laban sa mga banta sa kanilang sarili kaysa sa pagpapakita ng totoong lakas. Simula nang sakupin ng Russia ang Ukraine, ang mga banta ni Putin ukol sa paggamit ng armas nuklear ay may iisang layunin: ang takutin ang kanluran upang limitahan ang suporta nito sa Ukraine. Ngunit sa kabila ng mga banta, hindi kailanman tinupad ni Putin ang alinman sa mga ito. Ang pagbabawas ng pondo, kakulangan sa modernisasyon, at ang palpak ng mga test launch ay nagpapakita na ang tunay na kakayahan ng Russia ay malayo sa inaakala ng marami. Sa halip na magpakita ng kapangyarihan, ang nuclear arsenal ng Russia ay tila nagiging simbolo ng desperasyon. Sa kabila ng higit 20 years sa kapangyarihan, kailanman ay hindi nagpasabog ng nuclear bomb si Vladimir Putin. Ang huling nuclear test ng Russia ay naganap noong 1990, mahigit isang dekada bago siya maupo bilang leader. Bagamat madalas niyang gamitin ang banta ng mga sandatang nuklear, malinaw na ito ay puro salita lamang. Sa sobrang tagal niyang nagbanta ng walang aksyon, unti-unti nang nawawala ng saysay ang kanyang mga pananakot.
Ang kanluran, sa halip na matakot, ay patuloy na nagpapalakas ng suporta nito sa Ukraine. Noong December 3, 2024, inanunsyo ng administrasyon ni Biden ang $725 million na ayuda para sa Ukraine, na naglalaman ng Stinger anti-air missiles, anti-drone weapons, artillery shells, at iba pang modernong armas. Ito ang patunay na hindi natitinag ng mga banta ni Putin ang kanluran. Habang desperado si Putin na panatilihin ang leverage gamit ang nuclear intimidation, hindi niya napapansin na ang paulit-ulit na banta ay nagpapahina lamang sa kanyang posisyon. Ang mundo ay tila natututo nang huwag seryosohin ang kanyang mga pahayag. Kung tunay na nais ni Putin na gumamit ng nuclear weapons, ginawa na niya ito. Ang kakulangan ng kumpiyansa sa kanilang nuclear arsenal, na sinabayan pa ng malawakang korupsyon at kawalan ng maayos na maintenance, ay dahilan ng kanyang kawalang aksyon. Dalawang posibleng senaryo ang maaaring mangyari kung susubukan ng Russia na gumamit ng nuclear strike. Una, kung mabigo ang kanilang pagsubok, tiyak na lalala ang tensyon at maaaring magresulta sa ganap na digmaan laban sa NATO, na magtatapos sa pagkawasak ng Russia. Pangalawa, kahit magtagumpay ang unang strike ng Russia, hindi nito kakayanin ang isang matagalang nuclear exchange. Matapos ang unang bugso ng armas, wala na itong sapat na sandata para sa pangalawa o pangatlong strike. Sa kabilang banda, ang NATO at Estados Unidos ay handang maglunsad ng sunod-sunod na ganti. Ang doktrinang mutually assured destruction noong Cold War, kung saan walang bansa ang gagamit ng nuclear weapons dahil pareho silang mawasak, ay tila wala ng balanse ngayon. Alam ni Putin na ang paggamit ng mga nuclear weapons ay magdudulot ng pagwawakas sa Russia. Maging ang paggamit ng tactical nuclear weapons sa Ukraine ay walang malinaw na bentaheng militar. Ang mga conventional weapons ng Russia ay kaya nang sirain ang infrastruktura ng Ukraine nang walang panganib ng radiation na maaaring makasama pati sa kanilang sariling tropa. Ang isang nuclear strike ay mag-iiwan ng kontaminasyon sa lupa, gagawing hindi matirhan ang lugar at maglalagay sa mga sundalo ng Russia sa panganib. Ang banta ng nuclear escalation ay bahagi lamang ng estratehiya ni Putin upang panatilihin ang kontrol. Ngunit malinaw na ito ay mas simbolo ng pananakot kaysa isang tunay na opsyon militar. Sa bawat araw na lumilipas, lumalabas na mas ligtas para kay Putin na magpatuloy sa pagpapakita ng lakas sa salita kaysa harapin ang mga sakuna ng isang nuclear war. Ngunit habang tumatagal ang labanan, lumiliit ang mga opsyon ni Putin. Ang dapat sana'y 3-day na operasyong militar ay naging 1,000 days ng kahihiyan para sa Russia. Sa ganitong sitwasyon, magiging handa kaya si Putin na gamitin ang nuclear weapons kahit ang kapalit nito ay ang pagbagsak ng Russia?